Madagdagan daw. Ay nako. Ibig sabihin, maging Hontiveros 2.0 ito si Ping Lacson. Yan ba yung sinasabi mo, Pimentel? Okay, dako na naman tayo sa ating panibagong pagkomento and reaction sa mga video na siyang ating pong napapakinggan, napapanood sa social media at sisikapin natin na bigyan din ng komento ang kanilang mga sinasabi. Alam mo ninyo, kapag hindi tayo makikialam ay patuloy tayong lalasunin at papakainin ang ating kaisipan ng mga bagay na wala na sa katotohanan. At lalo na po kapag ito ay may kinalaman sa seguridad, kapayapaan ng ating bansa. At wala nang iba kundi yung pagpipersecute, ninanais na sirain ang ginawa ng ating former President Duterte patungkol sa war on drugs. Alright, pakinggan natin. Madami pa rin may mata pero at kamay na pumapalakpak kapag Alam mo ninyo, itong pare ba ito? Father Flavio Villanueva? Nako po. Ano masama naman kapag pumapalakpak? Ano naman sama kapag nagugustuhan yung sinasabi ng Pangulo? Yung dating Pangulong Duterte? Masama ba loob mo? merong kabastusan at patayan. That is Kabastusan at patayan. Sino tinutukoy mong patayan? Yung mga adik? Yung mga drug lord? Masama loob mo dahil sila ay lumaban at sinawing palad sa panahon ng war on drugs ng dating Pangulo? Masama loob ho nyo? Ay di, sumampa ho kayo ng kaso, hanapin yung mga pumatay, kasuhan po ninyo, hindi yung puro lang ho kayo salita. Kaya naman father, gamitin nyo na lang po yung pulpito, mangaral na lang po kayo doon sa simbahan kung saan po kayo nagtuturo ng ano man tinuturo ninyo. Father ba talaga? Ano ba talaga? Sige nga. for me, I suppose, that is for me the most painful thing that happened. Madami Painful happen. Si Father pala, ito pala ay dumalo dito sa hearing na ito at sumama ang kanyang loob dahil may mga nagbubunyi, nagpapalakpak kapag itong si Pangulong Duterte ay nagsasalita patungkol sa kanyang panindigan sa war on drugs. Masamang loob ni Father. Father, bakit naman masamang loob mo sa mga taong naging masaya? Napaka-controlling nyo naman. Kung para sa inyo, ay para sa inyo po yun. Pero, sa pagkakaalam ng taong bayan, yung mga taong namatay, yung mga taong sinawing palad, yung mga taong hindi pinalad na mabuhay nung kapanahonan na yon, sila po ay mayroong kinalaman na sila po involved sa droga at nagkaroon sila ng mga paglabag doon sa pamantayan ng ating batas ng lipunan ho natin. Bawal ho ang droga Bawal gumamit, bawal magbenta, bawal ho talaga ho yan At kung sila ho ay sinawing palad sa mga panahon na yon at masamang loob mo dahil may mga tao naging masaya at nagbubunyi, pasensya na kayo Father, pero kami po ay talagang masaya. Talagang kami po ay nagbubunyi dahil naranasan namin kung paano tumahimik ang bansang Pilipinas sa loob ng 6 na taon
may mga taong corrupt, may mga taong dishonest, may mga taong gustong i-take advantage ang pera ng gobyerno. Sa panahon ni Pangulong Duterte ay hindi po sila nakapagtamasa. Pasensya na kayo, Father, ha. Kaya sa mga ganong panahon ay palakpakan natin si Pangulong Duterte, hindi ikaw. Ay, nako, Father, naman. Palakpakan natin yan, yung ating Pangulo ng Pilipinas. At ang para sa inyo, Father, ito masasabi ko lamang sa inyo ay ito masasabi ko sa inyo. Isa pa nga, Father, nakakahiya naman sa inyo eh. Sige, dalawa na nga natin yan. Ayan na, Father, ha? Sana wag na masama ang loob mo. Ito na lang sa'yo, yung panibagong sistema. Ano po, masama pala ang loob mo eh. Gusto mo naman yung mga, yun. Ayun, parang, Father, ha? Bago pa man yan, ay titignan muna natin kung anong magagawa natin dito kay Quezon de Bola nito. Keso, ang masasabi ko lamang sa iyo ay yun lang ang sabi ko. Sige nga, pakinggan nga natin. Ito naman masyado naman to si si Quezon de Bola na to. Sige nga. Mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang... Ano daw ang pagkakaiba? Ako, ito yung gusto kong mapakinggan. Ano kayang pagkakaiba nitong sinasabi nito ni Quezon de Bola na ito? Nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan. Yun pala. Nung presidente po siya, habang nag-i-implement siya ng war on drugs, okay lang po pala yun. Kaya pala. Ngayon, etong dahil sinumpaan niya na, pero di po ba nung siya po ay naging na-elect bilang presidente, nanumpa din siya. Nang pagsumpa niya na kayo ay umalis dyan sa droga na yan dahil mapapahamak kayo. Di ba? Yun ang kanyang plataforma eh. Ngayon, ito. Tingnan natin ano pa mga... At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, napakalaki na pala yun. Masasabi ko lamang sa iyo, Chis, ay... Ngayon, baka malungkot ka ngayon. Wag ka na malungkot, Chis. Ito na lang, pagkakaiba pala. Ayun naman pala eh. Ay, sos naman si Chis naman. Sige nga. madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte at dating Pangulong Duterte na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript. Talaga naman. Yung pala yung pagkakaiba nun. Di sampahan nyo na ng kaso. Dami mo pang sat-sat. Ikaw yung Senate President dyan kung ano man yung mga nakalagay sa transcript niyan, sino mga abogado tinutukoy mo? ICC po ba yan? Yung sa DOJ, Department of Justice po ba yan? Saan kayo tinutukoy ni Chis na ito? Ha? Tuloy nga natin. Transcript yung ngiti. O yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang Alam mo kanina, yung sinasabi ni Father, doon ang masama ng loob niya Si Father pala sumasama ang loob niya. Hindi naman pala kasama yung palakpak na yun sa transcript na yun. Teka, nasaan kaya si Father? Balikan natin si Father maya-maya.
Mamaya, babalikan natin. Ikaw talaga, Father, ha? Masyado kang... Tuloy natin, tapusin mo natin si Cheese, ha? Gusto yun, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate. Ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon? Hinihintay ko yun dahil ang Francis Oh, naghihintay ka pala. Ba't ka kayo naghihintay? Ito naman si Cheese, oh. Ang dami-daming mga pwedeng gawin, eh. Antay mo lamang yung transcript na yon at aabangan mo na hindi nakatala yung pagpapalakpak, yung mga pagngiti, seryosong-seryoso doon si Pangulong Duterte. Naku, Cheese. Ay, naku po. Pero ganun pa man, ang masasabi ko lang sa iyo, Cheese, ha? Sana ay... Ay, nako. Pero ganun pa man, salamat, ha. Salamat, Cheese, na hindi pala kasama yung pagpapalakpak na yon at saka yung mga ngiti, yung mga tao na nakaka-appreciate. Ay, seryoso talaga to si Cheese Escudero, oh. Balikan nga natin dito si Father. Madami tong- pa rin may mata pero Oh. at kamay na pumapalakpak kapag merong kabastusan at patayan. Mm. That is for me, I suppose, that is for me the most painful thing that happened yesterday. Okay, dako tayo dito sa interview kay Pimentel. At yung reaction ni Ping Lacson. Pero naman si Ping Lacson, oh, ay gusto talaga bumalik sa Senado, eh. Ano naman kayo gagawin ito ni Ping Lacson na ito? Alam mo, magaling din si Ping Lacson, ha? Sa pagdating sa pagbasa ng mga pinapasang budget. At mayroon nga doon pag may mga insertion, ay talagang actually maraming mga binito si Pangulong Duterte nung kapanahonan niya na mga pinuna ni Lacson pagdating doon sa insertion ng budget. At magaling. Pero tingnan natin kung anong sinasabi dito ni Ping Lacson sa pandinig sa hearing dito sa Senado. Tweeted yesterday said that the Senate was, quote, invaded by a former president and only one stood up to preserve the dignity Ang galing. Ay nako, palakpakan nga natin dyan si Ping Lacson. Talaga naman, hanga tayo dito kay Ping Lacson, ha? At na-invade daw ni Pangulong Duterte ang Senado sa hearing na yon. Tingnan natin kung ano naman ang masasabi ni Pimentel dito. of the Senate, and that's Senator Risa Ontiveros. Would you like to react on that, sir? Well, we respect the sentiment of the former senator and hope na makabalik siya sa Senado. Nako, hope mo na makabalik siya sa Senado. Pag nakabalik siya, anong gagawin niyo pag nakabalik siya? Tingnan nga natin kung anong gagawin. Na sinasabi, masyado naman sarcastic nito si Pimentel na to, ah. Sana daw, bumalik daw. Sana makapasa daw. Makapasa. Ano ba yan? Sana daw manalo. Ay, nako. Ang bayan, maawa naman ho kayo. Sana manalo si Ping Lacson, ano? Tingnan natin kung ano yung... Ano daw? Tingnan nga natin, pakinggan natin. So that madagdagan ang mga katulad ni Senator Risa Ontiveros. Tama. Yung pala yun. Ang galing naman. Palakpakan nga natin ulit yan. Uy, palakpak, hindi tawa. Palakpak. Ito naman. Lagi na lang tawa, eh. Palakpakan pa natin. Ano pa ba ditong magandang ano dito? Ito kaya. Ano ba to? Ito na nga lang. Ano ba yan? Wag na nga yan. Ito naman. Palakpak nga. Ito naman. Palakpak nga, eh. Bakit? Bakit kaya, no? Para ano daw? Balikan nga natin ng kaunti ito. Hindi natin masyado tuloy na ayusin mo kasi magsalita, no? Pimentel. Tingnan natin siya. Madagdagan ang
mga katulad ni Senator Risa Ontiveros. Tama si Madagdagan daw. Ay nako. Ibig sabihin, maging Hontiveros 2.0 ito si Ping Lacson. Yan ba yung sinasabi mo, Pimentel? Gusto mo maging 2.0 si Ping Lacson kay Risa Hontiveros? Napaka naman ito magsalita. Masakit yan. Ikaw talaga, masakit yan eh. Huwag kang gawin. Tuloy tayo. Senator Risa, binigyan din naman natin ng 10 minutes, and of course she made good use of her time, di ba? So she brought up very important, relevant allegations or subject matters, and of course Yun lang pala, puro lang pala allegation yun eh. Pero ang sabi ni Pangulong Duterte, wala na. Namatay na yung mga adik na yun. Yung mga lumaban, yung mga humihit-hit. Kaya kapag, sabi nga ni Pangulong Duterte, wag lang siya ulit mamuno. Naku, pag siya ulit, kayong mga natitira pa dyan, paktay kayo ulit dyan. Paktay na naman kayo dyan. Alam mo, masaya tayo dahil nga para sa katahimikan ng bayan po yan eh. Si Pangulong Duterte, sacrificial lamb po yan. Talagang di baling makulong siya, lahat na batikos, lahat na mga paraan para lamang masiraan yung kanyang ginagawa, wala siyang pakialam dyan. Ang importante, ang taong bayan ay makinabang. magiging part na yun ng records ng subcommittee. So when we write the committee report, considered na natin lahat yon. Yun. At dyan nga po natapos ang ating pong komento sa 3 video na yon. Kaya kung mayroon pa kayong gustong isuggest na video, kahit maigsi o mahaba, i-comment nyo lamang dyan sa ating comment section. At try nating komentuhan po dyan. Punto por punto. Kapag tayo po ay makinig ng video at mag-react sa video, word for word. Kahit maigsi po yan, papahabain natin. Kaya maraming salamat po. Subaybayan nyo lamang ang Pinoy Info. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na ho kayo. At titingnan natin kung paano pa tayo magkaroon ng mga iba't ibang uploads pa ng reaction ng video ho natin. God bless you all.